Kamusta mga ka-GTV? Andito na naman tayo sa ating favorite spot. Malakas ang hangin. Ayan, 84 running, 89. Hindi pa naka full throttle yan mga ka-GTV. Bitaw tayo sa gas. Tama na. Kakaantok mga ka-GTV, kaya mag video na lang tayo. Baka makatulog ako sa pagmamaneho. Scooter pa naman tong gamit ko, hindi manual. Gas gas lang, brake brake. Kaya nakakaantok. Kaya pause muna natin yung video dito at medyo traffic. Mamaya tayo magtuloy ng video, okay? Okay, ano bang pwede natin pag-usapan? Sige, pag-usapan natin ngayon mga ka-GTV yung sa naman, nagkakaroon ng problema mga ka-Fortress 160 natin na hindi nakikita yung PSI dito sa panel nila. So mangyayari yon pag nag-fail yung inyong TPMS sa settings ng nyo motor. Mamaya pagka may traffic papakita ko sa inyo yon kung anong sinasabi kong fail, kasi na-experience ko na siya. Bali nag-fail yung una, front ko, then habang tumatakbo ako nasa biyahe, tinry kong i-calibrate siya, fail pa rin hanggang sa nadamay na yung pati yung likurang part ng gulong. Kaya ituturo ko sa inyo kung ano yung tip kung paano nyo ulit mapapagana yung PSI nyo sa motor natin, okay? Madali lang naman. Bali nakuha ko lang din siya, yung tip na yon, sa mga kapwa Fortress 160 user din natin. So naisip ko na lang na i-share na lang din sa video na ito para naman may matutunan kayo. Yon, sa may bandang sa pote, tingin ko traffic naman doon, kaya doon ko ipapakita sa inyo. Naantok talaga ako kaya gumawa na akong video. Mukhang hindi ko pa mapapakita kasi naka-go na. Mamaya pagka nag-stop, okay? Focus muna tayo dito sa approaching tayo sa Pote Market, isa sa mga mata-traffic na pwede nyo madaanan pa uwi ng Cavite pag nag-service road kayo. Kasi sa umaga maraming namamalengke, kaya halo-halo yung mga sasakyan, mga tao. Pero tanghali, naranasan ko nung dumaan dito, maluwag naman.
Ayun o. So nandito ako sa menu, kung nakikita nyo. Ayan o, TPMS. Ayun o, wala. Maandar kasi ako eh. Ayan, dito naka-stop. So papakita ko na lang sa inyo dito. May 60 seconds pa ata tayo. Ay, 5 seconds na lang ata. Hindi, tama, 64 seconds. So into tayo dito. So ito na nga mga ka-GTV. So ayan, punta kayong TPMS. Ayan. So FWS is front, RWS is rear. So pag yan kinalibrate nyo, binaba nyo, in-enter nyo, magkakalibrate yan. Tapos pagka yan lumabas fail, ang mangyayari, kahit isa lang dyan na mag-fail or dalawa pa yan, mawawala yung information nyo dito. Useful tong information na to. Kaya tip kung paano siya mapapagana. So kailangan hindi nyo ginagamit yung motor, naka center stand. Tapos ang gagawin nyo, babalik kayo doon sa TPMS, simulan nyo sa front or rear, kahit anong gusto nyo. Tapos habang kinakalibrate nyo, bawasan nyo yung hangin ng harap or likod, kung ano man yung tinetest ninyo. Hindi lang isang pindot na pagbawas ng hangin. Siguro mga medyo matagal, at least mga 10 to 15 seconds para mabasa nung system yung ginagawa niyong pagbabawas ng hangin. Kasi kung hindi, magpa-fail pa rin yan. Kaya ang gagawin nyo, pagka nagkaroon ng number, kung nakita nyo yung number na lumabas sa ano ko, dapat ganun yung makikita nyo. Pag lumabas na yon, pwede nyo nang kargaan ng hangin. Same goes with sa likod or harap. Ganun lang ang gagawin nyo. Bawas ang hangin 10 to 15 seconds. Then pagka lumabas na yung figure, yung mga number doon sa pinakita ko sa inyo kanina, then yon, pwede na kayo magdagdag ng hangin para ma-gauge nyo kung ilang hangin ang gusto nyo para sa harap at likod na gulong. So ganun lang naman ang ginawa ko kahapon, kaya bumalik na rin yung panukat ko ng gulong or yung PSI for front and rear. Kasi useful siya eh. Alam mo kung malambot ba, kailangan mo ba ng ekstrang hangin, magagamit mo talaga siya. Ito dito, tandaan nyo mga ka-GTV, tandaan na to. Pagka kayo nakita ng mga enforcer na nasa dito kayong lahat sa kanan at di kayo kumanan, huhulihin kayo. Kaya mas magandang dito na lang kayo sa loob luminya. Okay, medyo traffic naman dito, so ano muna tayo, pause muna tayo, mamaya tuloy tayo doon sa maluwag na kalsada. Okay mga ka-GTV? Okay mga ka-GTV, dami nagmamotor oh. Ayun, galing oh.
Galing ni ate oh. Walang helmet. Kuya. Yun ang luwag oh. Sarap. Ayan ako nakikita nyo mga ka-GTV, yung overall ko na average fuel consumption from 2.5 bumaba siya ng 2.4. Kasi kung 2.5 yan, nasa 40 km per liter yan eh. So kung bumaba siya ng 2.4, mas tumasok pa sa 40 km per liter yung average fuel consumption ko. Pero still, hindi ako nagre-rely doon kasi ang ginagamit ko is full tank method. Ito kasing 2.4 liter per 100 km. And yung sukat niya, default niyang sukat, simula nung nakuha ko yung motor, hindi ko pinalitan yan. Simula nung unang karga hanggang sa huling pakarga ko ng gasolina. O, traffic na dito. Tingin ko imos rin naman to eh. Tapusin ko na rin tong video. So kung nagustuhan nyo yung video natin for today mga ka-GTV, pa-like na lang. At kung di pa kayo nakasubscribe, pa-subscribe na rin kasi mag-upload pa tayo ng maraming video para sa ating Fortress 160. So focus muna ako sa biyahe. Nawala na rin naman yung antok ko. At nagdadaldal ako. Peace out. Stop recording.